Hello mga mi, kamusta? Another day, another K-drama. Yes mga mi, eto nga pala si Mami Jenna, ang mami na mahilig sa K-drama. Kamusta kayo? Lahat ba kayo nakakanood na ng My Royal Nemesis? Yes, sobrang trending to ngayon. Alam ko nasa top 2 siya sa Netflix. So, kung nabitin kayo dahil hindi pa complete ang episode ng My Royal Nemesis, eto nga ang mga recommendation ng time travel K-drama. Ang kulit ng Royal Nemesis mga Mino kasi isipin nyo from Joseon era mapupunta ka sa dito sa recent life or sa 2026 tapos makikita mo may cellphone na silang hawak, ang tataas ng building, 'di ba? Kaya ang ganda din talaga ng pasok ng My Royal Nemesis. Ang daming nanood. Anyway, eto nga pala yung top 5 K-drama na gustong-gusto ko kasi eto yung mga hawig ng story ng My Royal Nemesis, yung mga time travel. Unang-una na nga diyan, walang iba, alam niyo na kung sino, si Maring Ayu. Nakasama niya walang iba kundi ang gwapong si Lee Joon-gi ng Ang Moon Lover Scarlet Heart. Yes, alam na alam niyo ang story nito, mapanakit at hindi na tayo nabalikan. Tama ba mga mi? 2026 na pero inaantay pa rin natin ang season 2 nito. Ano na Ayu? So from ah, present, napunta si Maring Ayu sa Joseon era at nakilala niya nga itong si Lee Joon-gi na isang prinsipe pero dangerous na prinsipe. Paano dangerous? Next naman is yung pang top 2 natin, walang iba kundi ang Twinkling Melon. Sino nakapanood na dyan? Sobrang ganda nito kasi pang barkada, pang pamilya, and everything. So, bida nga dito si Soina, si Rayon, ang pang, hindi ko matandaan yung bigas and si Cho Yun Wook. So bukod sa nakakatawa tong K-drama, tong Twinkling Melon, maganda rin to kasi nakakaiyak siya kasi yung time travel niya, bumalik siya sa 1995, si Ryan. Tapos nakilala niya dun yung tatay at nanay niya. Dun niya nalaman yung love story, kung bakit naging pipi yung tatay niya, yung mga ganun. Sobrang daming magagandang scene dito, sobrang daming mapupulot na aral. So yung top 3 naman natin na K-drama, ewan ko kung gusto niyo yung mga gantong love story na medyo pa-mysterious kasi itong A Time Called You na pinagbibidahan ni An Yosok at saka ni John Yoo Bin. Grabe naman talaga yung ano nito, twist ng K-drama to kasi itong girl dito nagta-travel travel time siya or bumalik siya sa nakaraan. Tapos nakilala niya yung eksaktong kamukha ng kanyang ex-boyfriend, pero patay na. At ang pang top 4 natin, ewan ko, hindi talaga naluluma tong K-drama na to. Ang Mr. Queen ni Shin Ye-sun at ni Kim Jong-un. So, alam ko meron pa to sa Netflix, pinapalabas pa. So, si Shin Ye-sun ngayon, meron siyang K-drama, yung Filing for Love din. Anyway, itong story naman nito, si Shin Ye-sun, nagising, isa siyang chef, yung si Choi Jun-yook, isa siyang chef, sa ano siya, nasa present siya. Tapos, nagising siya sa katauhan ni Shin Ye-sun na isang queen sa Joseon era. Sobrang nakakatawa ng K-drama na to. Tapos, syempre, may love, ano dito, love story with the king. At ang top 1 natin mga mi, yes, ang Lovely Runner. Alam na alam ko. Ito rin ang favorite nyo. Ewan ko kung sino hindi pa nakakapanood ng Lovely Runner, panoorin yung mga mi kasi sobrang ganda. Kasi ito yung time travel na pwede siyang bumalik-balik anytime. Anyway, madaming part na nakabalik siya sa present, nakabalik siya sa past, 'di ba? Ganun. Pero sobrang ganda ng twist, sobrang ganda ng story. Ang galing talaga ng storyline nitong Lovely Runner. Kaya naman naging fan ako ni Byeon Woso at ni Kim Ye-yoon. Yun lang mga mi. Thank you for watching. Bye-bye.